Si Signal Chan. Excited na po kami, sir, sa inyong mga plano at gagawin sa mga susunod na buwan at taon. Just to clarify, thanks, meron lang po akong mga ilang katanungan. Unang-una po, since ang NIA ang ahensya na responsable para sa irrigation development, pwede po ba tayong magbigay ng brief overview sa kasalukuyang status ng irrigation development ng rehiyon? Okay, thank you, Sir Danny. Actually, gusto kong iunahin na maipahayag na ang Region 12, meron po tayong 4 provinces sa Soc-Sargent. Andito yung North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. No? Pero for NIA, meron tayong additional area. Ito yung under BARM, the province of Maguindanao, covering both the Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. So, as far as NIA is concerned, yung NIA Region 12 covers Soc-Sargent and Maguindanao BARM. Okay, so in terms of area, ang area natin po ngayon is nasa 401,000 hectares ang potential natin, no? So, ang napapatubigan po natin sa ngayon, sa kasalukuyan is only 173,000 hectares, which is equivalent to 43% of the total potential area natin. So, meron pa tayong naiwan na about 228,000 hectares, no? Na pwede pa nating i-develop in the future para mapatubigan po natin ito. Pero wala po tayong limitasyon, Sir Danny. Hindi po tayo limited sa rice lang. In fact, kung makita nyo sa South Cotabato, ang dami po nating na-irrigate dito ng mga corporate farms that is producing high-value crops. No? So, hindi lang po tayo rice. We are also catering to other crops. No? In fact, kasama na nga dyan yung aqua farm. We are also irrigating aqua farm kasi kailangan din nila yung fresh water para maging brackish yung... So, kailangan din ng irigasyon. Kailangan nila ng irrigation yan. No? So, yun ang mga status natin ngayon for Region 12. In fact, kung tingnan natin ang pinakamalaking development natin ngayon is yung Sultan Kudarat. Nasa 86% na po yung development level nila. So may naiwan na lang sila doon na around mga 6,000 hectares na for development. No? And next dyan is yung Cotabato Imo. Cotabato province natin, nasa 76% na po ang development natin dyan. So may naiwan na tayong mga 15,000 hectares. So ang next is yung South Cotabato, which is 62% na ang development level nila. So meron pa tayong about 20,000 hectares for development. And of course, yung Sarangani natin, nasa 86%. No? Yung Sarangani is nasa 45% pala. Yung Sarangani natin, may naiwan pa tayong mga 9,000 hectares. Ang pinakamalaki na potential pa na naiwan na dapat pang i-develop natin is yung sa Maguindanao kasi nasa 32% pa lang ang development level ng Maguindanao, which that translate to 72,000 hectares more or less ang pwede pa nating ma-develop dyan. And kung makita nyo naman yung Maguindanao natin, very fertile yung lupa doon, maraming tubig, so talagang highly potential talaga yung area for development. Sir, matanong ko lang, as to area of coverage ng region, gaano po to kalawak kumpara sa ibang region sa bansa? Kung pag-usapan natin ang Visayas, Mindanao, tayo ang pinakamalaki, no, na area. Talagang napakalawak ng ating area ngayon, lalo na yung pinapatubigan natin, no? That's about 145,000 hectares na nung pinapatubigan natin. And then, siguro, ikumpara tayo sa Luzon, baka pangatlo tayo, no? From Region 3 and Region 2, and then tayo siguro ang pangatlong pinakamalaki na area. Sa Visayas at Mindanao, tayo ang may pinakamalawak na area. Yes. Sir, maaari po bang ibahagi sa amin kung ano ang mga proyektong natapos na at mga kasalukuyang isinasagawa ng inyong tanggapan? As far as year 2022 and 2023 is concerned, nakapagtapos na po tayo ng about 157 projects, no? Buong rehiyon po yan.
Ang total budget po na nag-cover dyan sa 157 projects is about 2.7 billion. No? So, napapatubigan po natin dyan, new areas is about 2,580 hectares. And then yung mga existing areas na ni-repair, inayos natin at saka napatubigan ulit, no? Dahil siguro may nasira, may kailangan i-improve na facilities. So that's about 1,040 hectares ang napapatuloy. So, all in all dito sa 2 taon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nasa 157 projects na po ang natapos natin dito sa Rion, no? And for 2024, ngayong taon na ito, meron tayong linya na about 66 projects for construction natin this year, and that is about 1.1 billion, no? Yun ang under sa NEP, yung sa National Expenditures Program natin, ano? That would generate about 1,880 hectares and would restore about 180 hectares also. Medyo malawak-lawak din po. Medyo maraming additional areas talaga ang napapatubigan natin for the year, no? So, sa ngayon, as of September, nasa mga 72% na po ang accomplishment natin sa implementation ng mga projects na ito. Although meron tayong mga big ticket projects na ini-implement ngayon. In fact, ito, no, 6 ito, no, mga projects na ini-implement natin. Sir, pag sinasabi nating big ticket projects, ano po to? Anong klaseng mga proyekto? Malalaking projects po ito. Mas national, this is matawag natin national projects na malalaking area, and of course malalaki ang funding, no? Opo. So medyo malalawak din po. Malalawak talaga ang area na mapapatubigan ito, no? So marami, 6 ito, no, na projects. So meron tayo diyan yung Antong, no, dito sa Sultan Kudarat, no, sa Lutayan. Kasi kung ma-recall nyo, nasira ito ng baha noong 2020. Ngayon talagang pinunduhan na ito aggressively ng gobyerno para may restore natin yung napapatubigan niya na mga about 1,500 hectares, no, na area. At meron din tayo yung project sa UP, sa Maguindanao at sa Ambal, no, na projects na ginagawa natin ngayon. And meron din tayong big ticket projects sa Libak, no? Yung tinatawag natin na Libak Integrated River Irrigation Project. And of course, itong pinakauna natin na reservoir project dito sa Region 12. Ito yung Tulunan, nasa North Cotabato ito, no? This is the first reservoir project na i-construct natin dito sa Region 12. And it's the dam itself is worth 1.5 billion. And sana matapos natin ito in 4 years time para mapakinabangan na itong project na ito, no? Sir, saan ho ang area ng ng reservoir na to? Nasa Barangay Maybula, Tulunan. So ilang area ang kaya nito sa napatubigan? Mapatubigan nito is about 1,650 hectares. Oo. Malaki-laki din. So, hopefully, hindi lang yan, no? Itong project na ito, itong Tulunan, meron din itong micro hydro component na mag-generate din ito ng electricity. Of course, kasama na dyan yung other uses niya, yung flood control, siguro water supply, potable water supply, and all others. So, aside from that, meron pa tayong isang another first sa Region 12. In fact, first sa NIA, no? Itong project natin ngayon sa Maridagao, sa Pikit, no? Kasi kung makita nyo, yung problema talaga dyan sa area ng Lower Maridagao, talagang binabaha, no? Binabaha. Parating, medyo hindi siya medyo regular yata ang pagbabaha. Yes, at saka nung makita nga ito ni Administrator Gillian, sabi niya, ano ba kaya ang pwede nating maitulong dito kasi unproductive yung area, no? Kaya ito ngayon yung sabi ko nga, this is the first in not only in Region 12 but for NIA na mag-implement tayo ng tinatawag nating polder system of development na i-enclose natin siya ng dike para yung tubig hindi napapasok sa area. Kung may tubig sa loob, may pagbabaha sa loob dahil sa ulan, bobombahin natin ito ilabas para maging productive yung area. And mind you, ang laki ng area na ito. This is about 4,500 hectares, no?
Kung isipin mo kung maging productive itong 4,500 hectares, napakalaking bagay po ito sa ekonomiya, hindi lang, not only in North Cotabato, but for the entire region. No? So, ang area na to, sir, ay sa Pikit, kasama na rin po dito yung mga SGA po na communities. Yes, yung bagong bagong tatag na-establish na mga ngayon ng mga new municipalities. No? Meron tayo dyan kasama sa SGA BARM. So, ito po yung mga projects na ginagawa natin ngayon sa kasalukuyan for 2024. Hopefully, we're trying to complete this project, yung under NEP, and itong mga big ticket projects, this will be continuing projects, no? Yes, Na matapos natin siguro in later years. Okay. Bukod po sa patubig, sir, medyo na-mention niyo po kanina hindi lang irrigation ang kumbaga ginagawa natin, hindi lang construction. So bukod po sa pagpapatubig ng mga sakahan, mayroon po bang ibang gamit ang mga irrigation facilities natin? Yes, actually kung bisitahin nyo yung ating mga irrigation systems, lalo na yung sa national natin, no? Lahat ng mga canals natin, meron tayong tinatawag nating service roads, no? May mga kalsada yan, no? And ito ngayon, yung mga kalsada natin talaga, for all these years, talagang ginagamit nito as farm-to-market roads ng ating mga farmers, no? Diyan nila dinadaan yung mga harvest nila. In fact, marami tayong service roads ngayon na ginagamit na ng mga as barangay roads, no? Municipal roads, no? Ginagamit na siya. So, ito yung other uses ng ating mga facilities, including pa yung mga canals natin na meron tayong mga canals na ginagamit din as drainage canals, no? Drainage canals ng some are sa LGU and some is from mga private subdivisions na after nila i-treat nila yung tubig nila, doon nila pinapalabas sa ating canals, no? Dinidrain nila doon sa ating canals. So, aside from that, ang other na meron na tayong new ngayon, categorization ng tubig natin sa NIA, hindi na lang for irrigation purposes, kundi multipurpose na po ito ngayon, no? Declared na po ito ng National Water Resources Board at ng DENR. So, pwede na po natin itong gamitin na kahit for potable drinking water, of course, hydropower, and even tourism, no? Pwede pa natin itong gamitin. Aside from all other uses na for irrigation. So maraming gamit po ang ating irrigation ngayon. Sir, paano naman po natin masisiguro na masustain ho ang mga proyektong dito, paano po natin masisiguro ang sustainability ng mga natatapos nating irrigation systems? Okay. Ang NIA actually is, I think 61 years na ang existence ng NIA. And since that time, until now, yung mga completed projects natin na ginawa pa noong 1960s, no? Hanggang ngayon, andyan pa rin ang mga empleyado ng NIA, yung operations people na tinatawag natin, andon, no? Para all these years talagang yung mga tao natin is andon talaga kaakibat ng ating mga irrigators association sa operation and maintenance to see to it talaga na maayos yung maintenance at saka yung operation ng ating mga irrigation system, no? Andyan yung ating mga IDOs, yung mga institutional workers na talagang from time to time talaga tinitrain, dinidevelop, kinakapasitize ang ating mga irrigators association para talaga mas may kaalaman sila paano nila ma-maintain ang ating irrigation system. Aside from that, meron na tayong ginawa ngayon sa NIA. We have devised this so-called irrigation management transfer, no? Kasi nga, kung makita natin ang NIA na nawala na yung ating collection ng irrigation service fee, di ba? Winala na yon, so wala na pong fund ang NIA for the operation and maintenance ng ating mga irrigation system. So ang ginawa natin ng NIA ngayon is meron tayong tinatawag na irrigation management transfer. So itong pagpamamahala, pag-operate, pag-maintain ng ating mga canals at saka mga facilities, tinurn over natin ito sa ating mga irrigators associations, no?
tutulong na sila. Although, the government or through NIA, nagbibigay tayo. Sa ngayon, meron tayong binibigay sa kanila na 500 pesos per hectare per cropping for the operation and maintenance ng ating irrigation facilities. No? So sa kanila na yung responsibility na yan, pati pa ang paglinis ng mga canals, sila pa rin ang responsable, pero may bayad din yun. No? May bayad din yun. So ito yung dinivise ng NIA para talaga maisiguro na lahat ng irrigation systems natin and facilities mai-sustain talaga na mapakinabangan ng lahat ng generation ng ating mga beneficiaries. No? So, sa mga communal naman, kung tingnan mo yung communal systems natin, tinuturn over natin ito sa Irrigators Association. Sila na talaga ang nag-operate niyan. No? And then, meron pa tayong tinatawag ngayon na devolution. No? Devolution sa LGU. Dinidevolve natin sa LGU. So, katuwang na natin ngayon ang local government unit sa operation and maintenance itong mga irrigation system. So, marami po itong programa na talagang ina-adapt ng NIA para masiguro o masituate na all the investment of government in the development of irrigation projects and systems would be sustained and properly maintained. So meaning sir, kumbaga sa parte ng mga irrigation systems, mas binibigyan natin sila ng medyo mas anong tawag nito, mas mabibigat na responsibility sa pagmamanage na ating mga irrigation systems, considering na sila din naman ang makikinabang sa kung tama ang kanilang pamamahala sa mga irigasyon natin. Yes, totoo yan, Sir Dan, kasi parang naging ano na yan ba ng tao, mindset na yan ng tao. Pag feel mo na sa'yo itong bagay na ito, talagang ano na yan mo talaga, you will take good care of your property, no? Of your own, kahit bisikleta man lang, bigyan ka ng bisikleta, kung sa'yo yan, i-maintain mo. Pero pag hiram ka lang, hindi mo ma-maintain yan kasi may ibang may-ari. Isa sa uli lang. Yes. Pag sira na. Ganyan. Okay, sir. Sa mga pangunahing layunin, isa sa mga pangunahing layunin, I should say, ng inyong ahensya ay i-empower ng ating mga magsasaka. Ano ang mga particular na aktibidad o initiatives na inyong isinasagawa upang makamit ang layuning ito? Yes. Ito yung, actually, binanggit ko na ito kanina partly, no? Pero just to give you talaga yung totoong programa ng NIA. Ang NIA, although we are considered as an infra agency, no, kasi we construct irrigation systems, pero meron tayong special division o department talaga sa NIA, yung tinatawag nating Institutional Development Department. Sila talaga yung in charge doon sa organization and capacitation ng ating mga irrigators association, no? Kasi nakikita natin yan na kahit gaano kaganda ng mga irrigation projects na gagawin ng engineering, kung hindi ito gamitin ng maayos ng ating mga farmers and irrigators association, pag hindi nila ito asikasuhin at protektahan, so walang mangyari sa investment ng gobyerno. No? So, kaya sa NIA talaga, meron tayong tinatawag na Institutional Development Department na sila yun ang talagang responsable kung papaano nila i-organisa ang mga beneficiaries natin sa ating mga projects. Lahat yan, i-organize yan, and then ito iti-train nila, i-capacitize, series of trainings yan, marami yan, never-ending yan, kasi ang turnover naman ng ating mga members ng association, pabago-bago din, so continuing yung ating mga trainings, capacity building, and lahat ng mga meetings, parati yan, ginagawa yan. In fact, karamihan ng mga meetings natin, weekends pa yan kasi doon available ang ating mga farmers. No? So itong mga tao natin sa institutional department, ito talaga sila ang nasa ground. All these years, nasa ground talaga sila para masiguro, no? Na yung mga associations natin maging committed and then functional and operational din yung ating irrigation system. So, for all these years, no, na-prove natin na yung mga effort, yung ginawa natin na organization, capacity building ng ating mga IAs ay talagang nagbunga, no? Kasi
ito lang for the last 2 years, talagang naging awardee talaga ang Region 12, no? Although consistently talagang parating awardee ang Region 12, pero itong nung 2022, no? 2022 na Grand Slam natin lahat ng awards na hakot natin, no, sa Region 12. So ganyan Galing. kagaling ang ating mga IAs, no? Ganyan kagaling ang ating mga IAs. Of course, ganyan din kagaling ang ating mga empleyado sa Of course institutional department, no? So kung banggitin ko lang, yung nanalo natin nung last 2022, nanalo yung ating IA sa Pigkawayan, yung sa Midpapan Balugo Communal Irrigators Association, sa CIS, yung sa Communal Irrigation Systems category. No? Nanalo sila, and then meron din tayo, panalo din yung Badtasan Farmers Irrigators Association natin sa Kiamba, no? Sarangani, for the Comprehensive Agrarian Reform Award, no, ng ating CIS. Nanalo din yung ating Bayaning Magsasaka Irrigators Association sa Kabakan under the National Irrigation Systems category, and also yung Glamang Communal Irrigation System natin nanalo din sa CIS Diversified kasi sila ng diversified na system category. So yung nagtanim ng other than rice, no? So nakuha natin yung lahat ng awards doon, Grand Slam tayo. Noong 2023, nagdagdag ang national ng category sa National Irrigation System Diversified. So unfortunately, nakuha din natin yung 4, hindi natin nakuha yung isa. Pero isa lang ang nakaiwas. Isa lang ang nakaiwas, pero muntik na, no? So talagang sabihin natin na talagang napakagaling ng ating mga tao sa institutional and also yung ating mga farmers, Irrigators Association. So ganyan po talaga ang masabi kong ito yung product ng pinaghirapan ng NIA, pinaghirapan ng ating mga tao na talagang i-train ang ating mga farmers para magiging viable sila, sustainable, functional, and talagang they can stand by their own. No? So, yan po ang nagawa natin sa Region 12. No? Sir, sa pagtutulungan po ng NIA, mga Irrigators Association at LGU, ano sa tingin niyo po ang matagumpay na programa ng reyon na pwede nating ipagmamalaki? Well, unang-una talaga itong tinatawag nating cropping calendar and pattern of planting, no? Kasi kailangan talaga na may susundan tayo na Biblia ng patubig para mas ma-maximize natin yung gamit ng facilities at saka yung tubig. Kung ma-maximize natin yan, meaning that would translate to mas marami ang makinabang sa ating irigasyon. So kung mas marami ang makinabang, mas lalaki ang production. So marami ang farmers na may pagkikitaan or hanap buhay. No? So itong cropping calendar talaga, all these years talaga, na-institutionalize natin ito dito sa Region 12. And ito yung we would also extend our thanks to all the concerned local government units na tumulong talaga para ma-implementar natin ng maayos itong cropping calendar natin, no? And then another talaga, yung sabihin natin na banner program natin sa Region 12 is itong tinatawag nating AWD, no? Or alternate wetting and drying. Ano itong alternate wetting and drying? So by the term itself, i-alternate mo na patubigan mo and then i-alternate mo na i-dry up mo, no? So, bakit ganito ang programa? Unang-una, ang purpose natin diyan is para mas marami ang mapatubigan natin na area. Kasi kung sundin lang natin yung kultura ng ating mga magsasaka, ating mga farmers, gusto lang talaga nila na parating always may tubig. May tubig, binabaha yung nila, gustong may tubig talaga, nakabaon sa tubig. Nakababad sa tubig yung palaya nila. Pero nakita natin na pwede pala siyang i-alternate. No? Pwede siyang, ito yung experience natin sa Mlang Malasila, dito sa North Cotabato. Actually, it's a record high. Sa buong Pilipinas, record high ito na meron tayong 8,000 hectares na nag-implement nitong alternate wetting and drying. So, sa kanila experience, because of the type of soil nila, clay loam sila, nasa 7 days. 7 days sila patubigan, and then 7 days naman i-dry up. So, by
yung araw na yon, yung 7 araw na hindi mo patubigan yung area, pwede mong dalhin yung tubig mo sa ibang area para mas marami ang mapapatubigan mo, no? So, yan ang principle ng alternate wetting and drying, which is talagang banner program natin yan sa Region 12, no? Another is itong tinatawag natin na ladderized irrigation, no? Itong ladderized irrigation system natin, implement natin ito sa project natin sa Libungan. Kasi nga, ito one of the oldest natin na system itong sa Libungan. And then talagang through the years, talagang nag-depreciate yung conveyance capacity ng ating facilities kasi medyo matanda na. Talagang hindi niya kaya i-provide yung total requirement ng tubig, no, sa area niya. So, ang nangyari dyan, talagang halos 2/3 na lang ang pwede niyang patubigan. So, 1/3 of the 11,000 hectares ay hindi na niya mapatubigan. No? So, ang ginawa natin is nag-implement sila ng ladderized scheme of irrigation. Paano ginagawa to, sir? Itong ladderized is parang nakahagdanan ba? Sunod-sunod. Sunod-sunod siya by turnout service area. Bawat isang tiyag, may schedule ka dyan. Tapos after 1 week, next na naman area. Tapos next na naman. And this is all throughout the year, no? Talagang continuing ito na patubig all throughout the year para masiguro na lahat ng area mapapatubigan. So sa awa ng Diyos naman, very successful ito. May libro nga din tayo dito na talagang naging very happy ang ating mga farmers na instead na 70% lang ang mapapatubigan sa bawat taon, napatubigan natin lahat ng area, no? So isa 'yan sa mga banner accomplishment natin sa Region 12. And of course, kung marinig nyo din yung scheme ng planting ng lambayong natin sa Sultan Kudarat, yung tinatawag nating panggas, no? Itong panggas naman, this is one technology na that has been adopted all these years ng ating mga farmers na hindi na sila kailangan ng land preparation, hindi na kailangan na patubigan nila bago nila i-plow or i-cultivate yung area na dapat malambot, basa yung area bago sila magtanim. Ang ginawa dito, dry talaga ito. I-plow nila ito, idadaruhin nila ito ng dry, dudurugin nila yung lupa, and then they spread the seeds. And then basically after 2 weeks at saka pa magpapatubig, dahan-dahan patubig. So wala nang transplanting, sir? Walang transplanting. So kaya nga, with this technology, at halos makasave ka ng 1 month ng patubig mo. Wala plus kang labor. Plus labor, no? Plus labor. So ito rin, isang programa din ito na ina-adapt natin pag medyo kulang din ang ating tubig, irrigation water, para mas marami din ang area na mapatubigan o makabenefit sa ating irrigation system. So, ito yung mga matawag natin talaga na dito lang, sa atin lang ito, sa Region 12 natin na ginagawa. Congratulations, sir. Medyo ang lawak, ang dami ng ating accomplishments. Sa ngayon naman po, we also congratulate yung mga tauhan ng National Irrigation Administration 12. Again, congratulations po. Thank you, ha? Thank you. Sa punto pong ito, bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga media partners na magtanong ng kanilang mga tanong, kanilang mga hinihinging detalye sa mga informasyon about sa mga programa ng gobyerno. Sa ating mga media partners, paki-introduce lang po ang inyong sarili at inyong affiliation. Sino ang unang magtatanong? Okay. Good morning po and good morning sa lahat. Ang aking Bombo Mira Servo po from Bombo Radio Coronadal. Ang aking katanungan po, ano pang inyong mga programang ipinatutupad upang suportahan ang ating mga local farmers sa Region 12? Thank you po. Well, thank you doon sa tanong mo, no? Actually, medyo mahaba-haba siguro ito, Sir Danny, no? Kung isa-isahin ko ito, no? Pero subukan ko lang, no? Isa-isahin ko ito. Marami tayong programa ngayon na ini-implement. This is through our
Institutional Development Department natin na programa, meron tayong tinatawag natin na EPAP, no? Itong EPAP na ito through the initiative of DSWD, no? Itong tinatawag nating Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. So, nasimula natin ito yata 2019 pa, no? 2019 pa, 2018 nagsimula tayo dito. And so far, no, medyo malaki na po yung gross sales ng ating mga farmers kasi ang mga farmers natin dito, binigyan natin ng pagkakataon na makapagbenta sila ng produce nila to the interested agencies of government. Through yung negotiated procurement. Negotiated procurement. Usually po ito ang client natin dito is ang BGNP, no? Talagang nagsusupply ng mga bigas doon ng ating mga farmers and also of course DSWD, Kanilang supplementary feeding so, program yes, po. oo, at saka meron pa yata sa DepEd and also sa other private sector. Nagsusupply din yung ating mga farmers. So far, ang per hour record, nasa mga 23 million na yata yung gross sales nila. Ang ating mga lahat mga farmers natin na nakasama dito. And hindi lang yan, meron pa rin tayong yung tupad program natin with Dole, no? Talagang continuing yung programa natin sa programa ng Dole kay Director Joel dito sa Region 12. And in fact, nakapag-implement na tayo ng about 15 million na cash for work program dito sa Ano naman trabaho ng mga tupad beneficiaries natin, sir? Well, ganito ang programa nila ni Director Joel is gusto nila na kung yung mga IA natin, yung mga farmers natin, magtatrabaho sila, maglinis ng kanal, palilinisin lang kanal para mas maganda yung takbo, daloy ng tubig, at saka pag magamit sila ng patubig, mas efficient yung supply, and at the same time, magtatanim din sila ng gulay sa gilid ng kanal. So, double purpose po ang programa ng Dole na ma-maintain yung ating mga irrigation facilities and at the same time makapagtanim sila ng gulay kasi mataba din yung lupa galing sa kanal, no? So ito tinataniman din nila ng gulay para hindi lang para sa consumption ng ating mga farmers kundi para makapagbenta din sila, no, sa palengke. Itong itinawag natin gulayan sa kanal, no? Kanal. In fact, sundan ko na lang kaagad itong gulayan sa kanal. Matagal na rin ito nating ini-implement. Actually, nag-start tayo nito 2020 dito sa South Cotabato. And sa ngayon, this year, lahat na ng probinsya natin, meron na tayong mga gulayan sa kanal, no, na ini-implement. So, marami na rin, no? Marami na rin silang naibenta. At of course, yung mga personal consumption ng ating mga farmers, galing doon sa gulayan nila, sa gilid lang ng kanal. Kasi libre na ang tubig. Andyan na yung tubig, mabilis na ng patubigan, malinis pa yung gilid ng ating kanal, no? So, yan, isa yan sa mga programa natin sa NIA. Then, meron din tayong tinatawag nating convergence program, no? With the Department of Agriculture, kung matandaan nyo, ang NIA naman is attached tayo sa Department of Agriculture before. Ngayon, lately lang ngayon na ilipat kami sa Office of the President, no? Noon, although kahit ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung collaboration natin with the Department of Agriculture on this convergence program activities, na ang DA nagbibigay ng seeds, no? Dalawa ang klase ng seeds na binibigay nila. Meron silang inbreed, meron din silang hybrid, no? So, yung inbreed nila is through field rice, and then yung hybrid nila is through the regional field office ng Department of Agriculture. And kasama pa dyan, may kasama na yan na fertilizer na binibigay nila. So ito yung convergence program natin with the DA. Of course, kasama din dyan yung pag-register, pag-facilitate natin na ma-register yung ating mga farmers sa RSBSA, na itong yung ng listahan ng mga beneficiaries ng Department of Agriculture, and yung distribution ng mga seeds at saka fertilizer. So, continuing itong programa na ito with the Department of Agriculture kahit ngayon nasa Office of the President na kami, no? And still, during the time na naka-attach kami sa Department of Agriculture, sinikap din ng ating administrator na suportahan natin yung departamento through their Kadiwa program.
Kasi ang kadiwa naman sa DA lang talaga yan. Then nag-create, kaya kung makita nyo, diyan sa harapan natin ng opisina, may kadiwa store tayo dyan. Every Friday. And every Friday talaga nagbebenta tayo. Yung mga farmers produce natin, gulay, kung ano-ano pang produkto ng ating mga farmers galing sa farm nila, talaga binibenta natin dyan sa murang halaga. Kasama na rin yung bigas. No? So, ito yung kadiwa program natin. Medyo marami-rami na rin ito ang ating nagawang naibenta natin sa ating mga kadiwa stores. Hindi lang kasi ang kadiwa natin dito lang sa South Cotabato. Halos lahat ng probinsya natin may kadiwa stores tayo sa NIA in support of the kadiwa program of the Department of Agriculture. No? So, and lastly, meron talaga tayong itong pinaka-banner program din namin ngayon ng ating administrator. No? Ito yung talagang naka-focus kami dito kasi napakalaking programa ito. Yung tinatawag naming Farmer Support Services Program. O dati ito, narinig nyo siguro, itong tinatawag nating contract farming. Na ang NIA ngayon, tinutulungan natin yung mga farmers natin na makapagtanim sila ng gamit yung tamang seeds, no? Tamang seeds, and then supplyan din natin sila ng tamang fertilizer. Kung kailangan ng 8 or 10 or 12 sako ng fertilizers, talagang i-provide natin yan para hindi talaga masakripisyo yung production. And kasama pa dyan yung fertilizer, pesticides, insecticides, and yung mga spray, ina-apply natin. So, ito yung tinatawag nating Farming Support Services Program na sinisikap natin na ang ating mga farmers ay makapagtanim at saka makapag-harvest ng malaki para lumaki ang kita nila. At hindi lang, ito ngayon, hindi lang dahil sa programa lang na hanggang sa magpagtanim lang, kundi ang ating administrator talaga, sinikap niya talaga na maturuan ang ating mga farmers na itong rice farming palaga is a profitable business. Gusto niya talagang maintindihan ng mga farmers. Kasi, di ba, kung matandaan nyo, Sir Danny, dalawa lang naman parati ang tanong, ang reklamo ng ating mga farmers. Sabi nila, hindi sila makapagtanim dahil wala silang kapital, wala silang pera. So, andyan na ang programa ng NIA. Binigyan na sila ng seeds, fertilizers, spray, pati pa labor. Binigay natin yung labor sa pagtanim, no? Hanggang pa sa pag-harvest, may labor, may ano yon, financial component yon para sa pangsweldo nila sa mag-harvest. So, pangalawang reklamo ng farmer, sabihin nila, yes sir, nakapag-harvest nga kami, nakapag-ani kami, pero binabarat naman kami ng mga buyers ng palay. Pagdating ng harvest, mura ang bilihan ng palay, di ba? So, ito ngayon ang sinikap ng ating administrator na hindi lang hanggang harvest, hindi lang hanggang production, kung hindi, including yung post-harvest na talagang iproseso natin yung harvest nila, i-dry up natin, i-mill natin, at ibenta natin siya na bigas na. Kaya ngayon, kung makita nyo, ang NIA, nagbebenta tayo, hindi ang NIA, ang ating farmers, no? Ang ating IAs, nagbebenta ngayon ng bigas at 29 pesos per kilo. Sabihin nyo, ba't napakamura? Bakit naman napakababa ng presyo? Kasi ang bintahan ngayon sa market nasa 50. 40 plus. 50, di ba? So, ito naman is pinakita natin na kahit ganyan kababa yung presyo, kumikita pa rin ang ating mga farmers. And this is in support of the program ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kasi kung tingnan natin yung number 1 na priority agenda niya is food security, di ba? So, pinapakita natin na mag-harvest ng tama, ng malaki ang ating farmers, and then maiproseso natin yung kanilang palay at maibenta pa natin sa mura na kikita pa rin ang farmers, at the same time, masuportahan pa natin yung food security program ng ating Pangulo. No? Kaya ito po yung maraming programa ngayon natin sa NIA na pinagkaabalhan po ng ating, lalo na sa ating institutional development department and pati sa operations department natin sa NIA.
Okay, may magtatanong pa ba? Thank you. Good morning, RD. RJ Umagaptiad from Good Vibes Radio. Ang question ko po is bilang pinagmumulan po ng 29 pesos per kilo na bigas na ibinibenta po natin sa Kadiwa Store. Mayroon po tayong update dito tungkol po sa programang ito para sa ating vulnerable sectors po. Thank you. Yes, thank you. Thank you dun sa tanong na yan. Actually, itong programa natin ng Farming Support Services Program natin o tawag natin contract farming, nagsimula po tayo nito last March, April, no? This year. Nagsimula tayo dyan. And in fact, nakapag-harvest na po tayo simula nung July. And nakapagbenta na tayo sa Kadiwa stores natin simula July. So kung maalala nyo, parati ng every Friday talaga nagbebenta tayo ng 29 pesos per kilo. Kasi nakapag-harvest na tayo ng about 6.2 million kilos, no? Or 6,200 metric tons under dito sa contract farming natin o itong Farming Support Services Program natin, no? And then, of course, may mga nakita tayong magandang resulta doon. Maraming farmers natin nag-harvest na ng more than 5 tons. Meron pa ngang 6 tons. Although, meron ding nag-harvest ng below 5 tons dahil, of course, na tinamaan ng ulan, binaha, tapos iba nasira doon sa peste. Pero generally, maganda po yung result ng production. Kasi nga, kumpleto sa inputs. Maganda yung seeds, maganda yung kumpleto yung fertilizer. So, nakapag-mill na po tayo ng around 1,800,000 kilos na i-mill natin. Na ibag na po natin ito ng, kasi yung binibenta natin ng 29 pesos per kilo is nakabag po ito ng 10 kilos. Isang sako, no? So, nakapag-bag na po tayo ng around 102,000 and naibenta na po natin around 76,000 bags. Hanggang last week. And then continuing po ito kasi ang harvest po natin ngayon, Sir Danny, is nasa peak po tayo ngayon, ang October at saka November. Naka-peak ang ating harvest for this months of October and November. Sir, may tanong ko lang po additional dito. For example, ako farmer, may 5,000, di ba may talagang susobra doon. Anong gagawin doon sa sobrang harvest ng farmer? Yes, ang ating policy diyan, sinisikap natin ng ating mga farmers talaga na pwede silang mag-harvest as much as they can, no? In fact, sinabi nga namin sa kanila na sa ibang probinsya, lalo na sa Nueva Ecija, ang 10 tons is very ordinary sa kanila. So dapat talaga sikapin natin 'yon. So ngayon may nakapag-harvest 6 tons mahigit, 5 tons mahigit. So ang sa NIA lang, ang policy sa NIA is 5 tons lang talaga ang ni-require namin na ibalik nila. Yung sobra, sa kanila na yon, pwede nilang ibenta kahit saan, pwede nilang ano ang gusto nila, paano nila i-dispose yun. Pero yung ibabalik na nila para ma-recover naman natin yung investment ng gobyerno. Okay, sir, thank you. Next question, please. Good morning, Sir Dan. Good morning kay RM Rosales. Neil Banjula from RMN Comanadal. Sir, sa mga nabanggit niyo po na programa ng NIA, sa tingin niyo po ba makakatulong po ito para maabot yung mga murang bigas na hindi lamang po sa vulnerable sector at magiging available na po siya sa lahat? Oh yeah, okay. Sa ngayon, meron tayong programa, no, na narinig niyo siguro yung programa ng Department of Agriculture, yung Rice for All program, di ba? And kami naman sa NIA, being parang naka-converge na rin sa programa ng Department of Agriculture, ay susuporta doon sa ano. So, ang kalahati ng aming harvest, binebenta natin yan sa 29 pesos per kilo. Yung kalahati ngayon, ibibenta na natin yan sa 43 pesos per kilo, which is under sa programa ng Rice for All. So, hindi na lang vulnerable sector ang makikinabang ngayon sa programa ng gobyerno or sa programa ng NIA, kasama na rin po yung other sectors na,
Of course, matagal na po sila talagang nag-aantay kung kailan daw maging available yan Yes, sir. na hindi lang sa vulnerable sector, no? Siguro baka ikaw, Sir Dan, baka pwede ka na rin dyan Pwede na bumili, rin no? po. Sir, huling tanong na yata yun, sir. Sa muli po, congratulations sa lahat ng tauhan ng National Irrigation Administration, Region 12. Palakpakan naman po natin. Bilang pangwakas po, sir, mensahe niyo po para sa lahat ng magsasaka sa Region 12. Yeah, before sa siguro sa aking mga partners namin, yung mga Irrigators Association, gusto ko talaga magpasalamat muna sa PIA, no? Thank you Kasi din po, sir. kami talaga sa NIA, Sir Danny, trabaho lang kami ng trabaho dito. Hindi masyadong nalalaman ng publiko kung ano yung ginagawa namin. So itong programa nyo sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, napakaganda nito kasi at least mailahad namin kung ano yung ginagawa ng NIA, ano yung mga programa natin na ni-implement natin ngayon, at saka ano pa yung ways forward natin na gagawin natin. So, I hope no na ilatag namin yung mga activities at saka accomplishment namin sa NIA, and sana marinig na ito malaman ito ng mga tao, kasi ang nakakaalam lang talaga nito, Sir Dan, yung mga farmer beneficiaries lang namin. No, pero sa public, siguro dahan-dahan ngayon, lalo na pag itong nakabili na sila ng 29 pesos per kilo na bigas, at makabili pa ng 43 pesos per kilo lahat. So, dahan-dahan po na iparating natin sa ating mga nakikinig, sa ating publiko, na ang NIA po ay hindi po tumitigil sa pag-implement ng programa para sa karamihan. So, para sa ating mga irrigators associations, no, sa ating mga farmers, please tuloy-tuloy lang po ang kooperasyon natin, ang ating pagkakaisa sa pag-implementar ng programs natin sa NIA. Alam nyo, ang ating administrator, Eduardo E. de Guillen, is napakalaki po ng puso niya para sa mga magsasaka. And marami po siyang talagang ini-imagine pa, no? Kung sa marami pa siyang programa na gustong i-implement. Hindi lang ngayon itong tinatawag natin na pagtanim lang ng palay. Gusto niya talaga na darating yung panahon na ang ating mga Irrigators Association is talagang pwede na, may kapasidad na magdikta ng presyo ng bigas. Kasi kaya na nilang mag-produce ng sarili nilang produkto sa bigas gamit ang kanilang sariling ekwipo, post-harvest facilities, at saka mga makinarya para sa pagtanim. So, ito po ay ini-envision ito ng ating administrator na sana darating ang panahon. In fact, meron na ngayon, no? Meron ng mga iilan na mga Irrigators Association natin ngayon na nakinabang na sa programa ni administrator. And sana, no, tuloy-tuloy lang yung ating pagkakaisa. Of course, together with the local government units, suportahan natin itong mga plano ng ating Administrator Eduardo E. de Guillen tungo sa Bagong Pilipinas. Thank you very much, sir. Maraming salamat po, Regional Manager Diosdado Rosales ng National Irrigation Administration Regional Office 12. Maraming salamat din sa ating mga media partners na narito. Sa ating mga manunood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw ng Martes sa ganito ring oras. Anong departamento naman kaya ang ating itatampok sa susunod na linggo at magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe de Castro, PIA Regional Head Fryan Abquilan, ako si Danny Dugiles. Maraming salamat at hanggang sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas.